Pag-usapan po natin mga sakit sa mata. Okay? Sa mata, malalaman kung healthy tayo o hindi. Tsaka yung mga common problem sa mata, ituturo natin sa inyo. Para pag simple lang yung problema, baka makuha na ng home remedies natin. Pero kung malala, syempre, kailangan makita ng ophthalmologist. Okay? Kung malala. So, umpisahan ko muna sa mga hindi serious na eye problems bago papunta tayo sa mas serious na kailangan na ng check-up ng ophthalmologist. Okay, tingnan natin. Number 1, laging nagtutwitch yung mata. Ano nga, Doc Lisa? Kumikirap? Kumikirat, laging nanginginig dito, di ba? Common yan. Nakakatakot. Ano ba yan? Nagko-convulsion ka na ba? Hindi po. Yung ganyang nanginginig yung muscle mo sa mata, pagod yan. Pagod, kulang sa tulog, sobrang computer, sobrang stress, malakas manigarilyo, sobrang kape, sobrang alcohol. So, okay lang yan. Tulog mo lang. Caffeine intake, fatigue, anxiety, pagod ka lang eh. So, matulog lang, pwedeng mag-warm compress sa mata, bawas stress, tigil mo na yung computer. Mawawala. Tulog mo lang yan, okay na yan. Hindi po delikado. Hindi na kailangan pa check up yan. Ito, pumunta kayo sa salamin, tapos tingnan mo yung mata nyo. Okay? Minsan, itong mata natin, itong bilog, di ba? Ayan, sa cornea. Merong puti na nakabilog. Merong iba na halfway lang yung puti. Pero minsan, itong puti, corneal arcus, nakabilog lahat eh. Merong puti na nakabilog. Ngayon, kung kayo ay wala pang 40 years old, tapos meron na kayo ganitong bilog, sign yan na mataas ang cholesterol nyo. Pa-check nyo yung cholesterol nyo. Or minsan, yung cholesterol, hindi lang dito sa bilog lumalabas, pati dito sa labas, merong mga dilaw-dilaw lumalabas dito. Santelasma yun eh. High cholesterol din yun. Pag tumingin kayo sa salamin, nakita nyo may bilog dito, pero kayo ang edad ay 60 years old na, pataas. Pwedeng old age lang yon. Hindi yun delikado. Pag tumatanda tayo, nagkakaroon talaga ng bilog eh. Pero wag lang yung malapang 40. Okay? Arcus senilis, pag old age, corneal arcus, kung mataas ang cholesterol. Common din to, dry eyes. Siguro pag edad 40, 50, 60, lagi nadadry na yung mata. Bakit? Pag tumatanda tayo, hindi na maganda yung quality ng luha natin. So pag tumatanda, talagang marami nasisira. Isa puso humihina, baga humihina, pati mata. Yung luha natin, may luha nga, pero yung quality niya, ibig sabihin, hindi na ganun kaganda. Kaya nga, pag pangit ang quality ng luha natin, parang dry ang feeling mo, namumula. Meron din mga ibang sakit nagkakos ng dry eyes. Baka may gamot kayo ininom nagkakos ng dry eyes. Dry eyes, ayan o. Pwedeng sa tulog, natutulog ka, medyo nakabukas yung mata. Okay? Pwedeng environment, masyadong mausok. Pwedeng itong eyelid mo, pag tumatanda, di ba, minsan bumabagsak yung eyelid eh. Hindi nagsasara maigi. Pwede rin yun. Nagkakos ng dry eyes. So, dry eyes, ang pinaka-solution, bibili tayo nitong mga artificial tears. Maraming klase yan. Mga over-the-counter lang yan na bibili. So, papatak mo lang 2 times, 3 times a day. Medyo mahal lang. Hindi naman, siguro mga 25 pesos, isang maliit na ganun. Yan, no? Artificial tears, wala tayong choice. Wag magpapa-expose sa araw, sa dust, sa alikabok. Pwedeng humidifier, lilinisin lagi yung mata, warm and cold compress, pwede mag-sunglass para hindi masyado mahanginan yung mata. At dapat iinom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of fluid or water. Kasi nga dry na nga yung mata mo. Kulang ka na nga sa tubig eh. So, kailangan mo ng tubig din. So, artificial tears basically, may nabibili niyan. Kasi nga yung katawan natin, hindi na ganun. Pag tumatanda, hindi na ganun kaganda yung quality ng luha. Baga sa ano eh, parang hindi na siya ganun ka-viscous, hindi na siya ganun kaganda. Kumbaga sa oil eh, medyo poor quality na. Red eyes. Very common to, di ba? Namumula mata paggising nyo. Ngayon, maraming possibilities to. Ito medyo mahirap malaman eh. Pero,
Para malaman nyo, habang nanonood kayo dito sa akin, dapat makita mo yung buong picture. Buong picture. Namumula nga mata mo, ano ba nangyari? Namumula ba mata mo sa gabi? O like si Doc Lisa, pag alas 9 na ng gabi, mapula na mata niya. Ano yun, pagod ka na. Namumula ba mata mo at may allergy ka? Bumabahing, may sipon, masakit ang ulo, ay allergy, namula yung mata. Namumula mata mo, dry eyes ka ba? O baka dry eyes. Napuwing ka ba? Pwede napuwing. Or isang common na red eye ay sore eyes. Sore eyes. Paano mo malalaman kung sore eyes? Pwede rin high blood, ah. High blood, misan, conjunctival hemorrhage, yung may dugo na lumabas. High blood yun, pumutok. Nagalit, sumigaw, nagbuhat, nagwala, biglang nagdugo sa lakas ng pressure. Red eyes, maraming cause. Na-injure yung mata, na may buhangin, sore eyes, allergy. Ito, meron pa, sobrang computer, sobrang alak, paninigarilyo, yung usok. Yung usok pumunta sa mata. Sobrang swimming, kulang sa tulog, allergy, pwede yan. Okay? Mamaya yung sore eyes, papakita ko pa pala ulit. Meron pa tayo ulit mamaya. Yung gamutan mamaya, tuturo natin. Changes in vision. Ito, hindi ito maganda. Yung biglang lumalabo. Ngayon, kung pagkaraan ng ilang taon, let's say, edad kayo 40 years old, hindi na kayo makakita ng malapit, okay lang yun. Talagang tumatanda. Basta 40, lumalayo na. Kailangan mo lang ng salamin, di ba? Pero ang point is, yung biglang lumabo yung mata, ibang usapan yun. Yung parang hindi ka nakakakita, pwedeng katarata kasi yun eh. So, pag mas matanda, edad 50, 60, lumalabo ang mata, check natin, baka mamaya katarata. Glaucoma, serious ang glaucoma eh. Ang glaucoma, parang tumataas yung pressure sa mata, masakit yung mata, ito kailangan ng ophthalmologist. Okay? Diabetes, basta yung diabetes mo matagalan na, kailangan mo rin check up sa mata. At least every year, every 2 years pag may diabetes. Mabilis masira ang mata ng diabetic. Yung classmate ko, ophthalmologist, sabi niya, diabetes ang number 1 problem talaga dito sa Pilipinas. Ang daming nabubulag, retinal detachment, nasisira yung mata dahil sa diabetes, na mataas ang sugar. Diabetes, high blood, sumisira sa mata. Pero diabetes more. Glaucoma, kailangan pa-check to sa ophthalmologist. Cataract, kita mo yung cataract, kulay puti. Oh. Bakit nagkaka-cataract? Tumatanda. Old age. Old age o na-expose lagi sa araw. Eye pain, masakit ang mata. Wala ka nakakita, masakit ang mata. So, pwedeng eye injury, may buhangin, or pwedeng migraine, pwedeng sinusitis, may sipon ka, or pwede yung sakit hindi sa mata, sa ulo. Baka may problema sa utak. Pag sobrang sakit sa mata, baka sakit sa ulo. Ang point is, baka may brain problem. Diba? So, babantayan natin yan. Okay? Pwedeng serious, pwedeng hindi serious. Eye pain, pwedeng sinusitis, pwedeng dry eyes, pwedeng sore eyes, pwedeng headache, pwedeng kuliti. Very common ng kuliti. 'Di ba? Hindi ito sa paninilip. Maraming may kuliti. Si Doc Lisa, madalas dati may kuliti. Babae, madalas magkakuliti dahil sa kaka-makeup. So, nag-makeup, natanggal yung pilik mata, na pumasok yung bakterya, hindi nakahilamos maigi, kuliti. Yan ang mangyayari. So, gamot sa kuliti is nilalagyan ng warm compress. 'Di ba, Doc Lisa? Tapos, pinapatakan mo antibiotics. Pinapatakan antibiotics, tapos pag malaki ang kuliti, talagang maga, minsan iinom pa ng oral tablet na antibiotics. Kuliti. Eye discharge. Ito yung sinasabi kong sore eyes. Yan. So, yung namumula yung mata, sinabi ko, titignan mo, ba't namumula? Kulang lang ba sa tulog? May allergy ba siya, kaya namumula mata? Pero ito, namumula na mata, malitong picture, kailangan namumula. Tapos may nana na lumalabas. May nana, madilaw, mag-green na nana, na muta lumalabas.
Sore eyes yan, bacterial yan, nahawa yan. Nahawa, madumi ang kamay, nakapag-shake hand ka sa may sore eyes. Pag ganitong sore eyes na may nana, huwag na pumasok sa school. Okay, mahahawa mo yung classmates mo. Huwag ka na rin pumasok sa trabaho. Bawal din pumasok sa trabaho. Mahahawa mo yung katrabaho mo, pati amo mo. Kasi hindi mo makikita, hindi yan makukuha sa titig. Di ba sabi nila, tititig ka lang, magkaka-sore eyes ka na. Hindi. Bakit nagka-sore eyes? Hindi mo alam. Yung may sore eyes, pumunta sa kwarto mo. O, di ba? Kamay niya, hinawakan niya yung muta niya. Humawak siya sa doorknob. Humawak siya sa lamesa. Ikaw, hahawa ka rin sa doorknob. Tapos hahawa ka sa mata mo. Hawa ka na. Hindi naman kayo nagtitig eh. Okay? So, dalawang klaseng sore eyes. Pag sore eyes na maraming nana, na madilaw, green, bacterial conjunctivitis. Bacterial sore eyes, kailangan mo ng antibiotic eye drops. Okay? Punta kayo sa ophthalmologist, siya magbibigay antibiotic eye drops mga 1 week up to 10 days para mapatay yung bacteria. Tapos hugas ng linis ng mata para tanggalin mo to. Pati pilik mata, nagdidikit pa yung pilik mata. Yan, ang ganda na picture. Oh. Diba? Hilamos. Hilamos. 2 times, 3 times a day, talagang ganyan. Minsan cotton buds pa eh. Inaano natin. Meron namang sore eyes na ang muta ay maputi lang. Ito, maputi oh. Maputi. Ito, sore eyes niya, viral lang yan. So, pag viral lang yung sore eyes mo, viral conjunctivitis, hindi kailangan ng antibiotic eye drops. Pero pag pumunta kayo sa ophtha, bibigyan na rin. Parang hindi ka sure eh. Pero dapat, pwede na hindi bigyan. Yung may allergy, na namumula ang mata, hindi rin kailangan bigyan ng antibiotic eye drops. Watery discharge. Ito yung nana mucopurulent discharge. Yan ang ayaw natin. Okay? Meron din ganito, very common to. Pakita mo, Doc Lisa. Sa mga riders, jeepney driver, bus driver, construction worker, basta nagtatrabaho sa labas. Ayan, o. Pakita mo, Doc Lisa. Merong pula-pula. Merong madilaw na laman. Minsan maputi or minsan may reddish na laman. Ayan o. Tumubo sa mata. Pterygium po yan. Bakit tumubo? Na-expose sa sobrang usok, sobrang dust, sobrang araw, tumubo, kumapal, para nagkalyo. Delikado ba? Hindi delikado. Pero, pag lumaki ng lumaki itong laman, pterygium yan, at tumakip siya dito sa pupil. Dito tayo tumitingin eh. Dito tayo nakakakita. Oras na umabot siya dito, hindi ka na makakakita. Kailangan na operahan yan. Paano to mawawala nang hindi inooperahan? Iwas ka na sa mga dust. O, iwas ka na sa exposure sa labas. Sa dust, sa dumi, sa hangin, o baka mabawasan din. Pero yung iba, inooperahan ang pterygium. Okay? Common po to. Marami to sa Pilipinas. Ito, sinabi ko sa inyo, di ba? Pa-serious na tayo ng pa-serious. Jaundice, yellowing of the eyes. Naninilaw ang mata. Okay? Paano mo malalaman kung madilaw talaga mata? Tingnan mo yung buong mata. Dapat buong mata madilaw. Hindi yung madilaw lang konti yung side, medyo parang ma-reddish lang, baka madumi lang yung mata eh. Pero kung katulad nito, buo madilaw, jaundice yan. Ano yan? Liver problem. Madalas hepatitis, kung matanda, pwedeng liver cirrhosis, merong liver cancer, merong gallbladder na barado. Yan. Maraming cause ang yellow of the eye. Serious po siya. Naninilaw ang mata, tapos nagkatrangkaso, sinipon, nanghihina, walang gana kumain, nilagnat, hepatitis yan. Diba? Maraming hepa. Hepa A, hepa B. Yellowing of the eye. So, liver problem, alcoholic, leptospirosis, nasira din yung liver. Ito, hemolytic anemia, nasisira yung dugo eh. Pero medyo malalim na topic na yan eh. Okay, so yellowing of the eyes, pa-check tayo sa gastroenterologist. Paano malalaman kung tunay na madilaw ang mata? Ito, binababa natin. No? At maganda po, itatanong nyo ganito. Ito yung secret eh. Ano kulay ng ihi?
pagduda ka, madilaw siya o hindi, tanungin mo, ano kulay ng ihi mo? Pag sinabi niya, ihi ko parang tsaa. Parang tsaa, ganito, dark yellow, orange ang ihi ko, jaundice siya, malamang. Hepatitis yun. Yun ang clue. Okay? Another serious problem, bulging eyes. Lumuluwa yung mata. Nakakita na kayo ng ganito. Ito, very common sa hyperthyroid. Hyperthyroidism. Goiter na overactive. Overactive yung thyroid niya, yan ang problema. Okay? Pag hyperthyroid, maraming problema. Hindi lang sa mata. Nagkaka-heart failure. Nasisira yung katawan. May namamatay sa heart failure. So, dapat gamutin ang goiter. Pero, nag-uumpisa siya. Minsan, di mo alam may goiter ka, lumuluwa yung mata. Yung eyelids, umaatras, lumalabo mata. Okay? So, kailangan magpa-check dito sa endocrine maayos. Babalik pa ba? Minsan, di na daw bumabalik eh. Pero at least, pag na-control yung thyroid mo, may gamot ka na para sa hyperthyroidism, di ano na yan, okay na yung puso mo. O hindi na iiksi ang buhay mo, okay na yon. Ito na lang problema. Baka naman lumiit-liit konti yung mata. Kasi ito, pinabayaan yan. Bago umabot sa ganitong stage, matagal ng hyperthyroid, hindi nagpapacheck up. Hyperthyroid, pinapawisan, nagtatae, malaki dito sa goiter. Next, ito, medyo kakaiba to. Tingnan mo, Doc Lisa. Size ng pupils. Ito, pakita mo, Doc Lisa. Kita ba nila? Ito ang ayaw natin. Ito yung delikado. Dilated pupil. Sabi ko, pa-serious yung mga sakit. Pag dilated ang pupil, nasa hospital, comatose, may brain problem, delikado to. Okay? Pag isang tao namatay o bago siya pumanaw, ganito po yan. Dilated na yung pupils. Tapos pag iilawan namin ng flashlight, hindi na siya liliit. Non-reactive na siya. Ibig sabihin, pwedeng brain dead na yun. Pero merong iba na may sira yung sa brain, baka nagkaroon ng pamamaga, nagamot na ayos, babalik pa rin. Pero ito serious siya. Okay, usually brain problem to. Anisocoria, isang pupil maliit, isang pupil malaki, brain problem din yan. Meron nakabara sa utak. Pwedeng may aneurysm sa utak, pwedeng cluster headache, pwedeng may dugo sa ulo, kaya nga head trauma. Blood vessel changes. Ito, common lang to, di ba? Madalas tayo dito, may pula-pula konti. Blood vessel changes. Itong blood vessel changes, parang wala lang, di ba? Pero, malalaman mo lang anong clue na serious siya. Ang clue mo lang, yung pasyente may edad na, tapos sabihin niya, diabetic ako, hindi ko nagagamot eh. Mataas ang blood sugar, 5 years, 10 years, hindi ginagamot ang blood sugar, may pula-pula, baka may sira na yung mata niya sa loob. Kasi sa diabetic, makikita mo sa loob ng mata. Okay? Sabi ng classmate ko, ophthalmologist, ito daw number 1 problem natin. Ito daw number 1 nakikita nila. Diabetic eye. Kasi yung mga may diabetes, iniisip lang nila, blood sugar ko, manhid kamay ko, alagaan ko puso ko, paa ko, na hindi masusugat. Nakakalimutan ng mga diabetic, kailangan magpa-check up sa mata every year kasi pwedeng mabulag. Okay? Pwede ka mag-diabetic retinopathy, magkakaroon ng abnormal blood vessel. Tutubo ang abnormal blood vessel, hahatakin yung retina, magre-retinal detachment. Ang senyales nito, ganito. Diabetic ka, hindi controlled, at minsan malinaw ang binabasa, minsan malabo. May araw, bakit malabo? May araw malinaw. Bakit nagpa-fluctuate ang vision ko? Pa-check na agad sa ophthalmologist. Diabetic retinopathy. Common sa diabetic na lumalabo ang mata. Cataract. Common sa may edad, na-expose sa araw, pero pag nagkakaedad, ito malala yung cataract niya, halos wala na siya makita dito. Okay? Ayon sa mga ophthalmologists, wala talaga pamatak sa cataract, inooperahan talaga sila. Okay, pero very safe na yung operation. Yung iba naman, hindi mo maabot eh. Ito, kita rin may cataract. Makikita yan eh. Dark circles, ano lang yan? Eye bags lang yan. Kulang sa tulog,
fatigue, allergy, may sinus ka. Sinama ko na rin. Sensitivity to light. Pag naarawan, masakit. O, pwedeng magma-migraine ka. Parang meron ka nakikitang ilaw-ilaw. Or merong mga sakit sa mata din. Uveitis, corneal abrasion, may eye sensitivity, light sensitivity, pakita lang sa ophthalmologist. Yan, no? Yung iba nagkaka-migraine. Lastly, sudden blurry vision. Biglang lumalabo ang mata. Tulad na sinabi ko kanina, di ba? Delikado yung biglang lumalabo. Yung kaninang sa diabetic retinopathy, minsan malabo, minsan lumilinaw. Ito, nananahimik lang, biglang di ka nakakita eh. Biglang parang nawala yung isang side eh. Pwedeng stroke yun eh. Pwedeng stroke yun eh. Pwede may nagbara sa ulo, kaya biglang lumabo. Biglang di ka nakakita itong side. Oh. Ito, emergency to. Merong mga retinal detachment, merong mga embolism pa dyan, talagang pakita agad. O, basta biglang nabulag, biglang lumabo, pakita agad sa ophthalmologist. Baka emergency. Night blindness. Sa gabi, nakakakita tayo ng buwan at ibon. Pero yung ibang tao may night blindness, wala siya ganong makita sa gabi. Pwedeng may cataract or pwedeng kulang ka lang sa vitamin A. Di ba sinasabi natin, para luminaw ang mga mata ng mga bata, kumain ng pagkain mataas sa vitamin A, kumain ng maraming carrots, kumain ng maraming kamote, sweet potato, maraming kalabasa, spinach, beef liver, lahat yan. Vitamin A kailangan natin. So, for any of this problem, papacheck tayo sa ophthalmologist para makasigurado. Pero doon naman sa mga simpleng sakit, mga ibang mga sakit, lalo na pag sanay na kayo sa mga, yung mga kuliti, o yung mga twitching lang, hindi naman serious, o dry eyes lang, magagamutan natin sa mga home remedies. Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating kababayan.